Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nagdaraos ng pagsisiyam para sa kapistahan ng pagsilang ng mahal na Birheng Maria. Tayo po ngayon ay nasa ikawalong gabi ng ating pagnonobena. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagkakatipon tayo ngayon bilang paghahanda para sa kapistahan ng pagsilang ng ating Inang Maria. Halina at ipagdiwang ang maligayang pagsilang ni Mariang Birheng Mahal na siyang nagluwal sa araw si Kristong Diyos ng Tanan. Taglay ang puspos na galang, buong pagdidebosyon, kababaang loob at pananalig, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Luluhod po ang lahat. Panginoon kong Hesukristo, Diyos na totoo at tao, rin namang totoo, sinasampalatayanan ko at pinanaligan na Ikaw ang Diyos ko at Panginoong walang hanggan ng kagalingan. Kaya nga iniibig kita ng lalo sa lahat at pinagsisisihan ko ng buong kataimtiman ang mga pagkakasala ko sa iyo. Ako'y nagtitikang matibay na di na muling magkakasala, pakundangan sa iyong mga hirap, sakit at pagkamatay sa krus, at alang-alang pa rin sa iyong kalinis-linisang ina na ninanasa kong alayan ng aking mga dalangin at pagpupuri sa pagsasyam na ito. Amen. Panalangin sa araw-araw. O mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, aming Reyna at Ina, dumudulog kami sa iyo ng may buong pagtitiwala at pagmamahal sapagkat nananalig kami na niloloob at luluobin ni Jesus, ang tunay na anak ng Diyos at anak mo rin, na sa pamamagitan mo ay bumuhos sa aming mga makasalanan ang lahat ng mga biyaya, kabutihan at walang hanggang awa na bumubukal mula sa iyong kalinis-linisang puso. Dahil dito, nagsusumamo kami, Ina ng kabutihan at awa, natamuhin mo para sa amin mula kay Jesus ang pagbabagong puso, kapatawaran ng aming mga kasalanan,
katugunan sa aming mga pangangailangan, tibay ng loob sa aming mga pagsubok at pagdurusa, kaaliwan sa aming kalungkutan, at higit sa lahat, ang kaligtasan ng aming kaluluwa. Gayon din, ipagkaloob mo nawa ang aming kahilingan sa iyo sa pagsisiyam na ito, kung ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos, para sa kanyang higit na kaluwalhatian at kabutihan ng aming kaluluwa. Amen. Pagpapahayag ng mabuting balita, magsitayo po ang lahat. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasakasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit." At binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat, kinailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo sandali para sa tahimik na pagninilay. Tayo po ay luluhod para sa panalangin sa ikawalong araw. O Inang Maria, ikaw na nakiisa bilang isa pang alagad kasama ang mga apostol at disipulo sa itaas na silid, naghihintay, nagdarasal at walang humpay na nagsusumamo sa kaloob ng Espiritu Santo na ipinangako ni Jesus bago siya umakyat sa langit. Tamuhin mo para sa amin upang kaisa ng panalangin ng simbahan, may pamanhik namin sa Diyos na maganap sa simbahan ang isang bagong Pentecostes na naging isa siya sa kapayapaan at pagmamahal, at mapagpanibago at mapagbagong anyo ang mga puso ng lahat ng Kristiyano. Mapuspos nawa kami ng kanyang mga kaloob, maging katibayan ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig tulad niya, at marapatin kaming maging mga halimbawa ng kabanalan sa daigdig na lubhang makamundo, marangya at malayo sa Diyos, upang manalig ang sangkatauhan na si Jesus ang manunubos, ang anak na isinugo, kinalulugdan at minamahal ng Ama. Sa pakikinig sa kanyang tinig, manalig at mahalinawa ang Ama at tanggapin ang kaligtasang isinasabuhay bilang mga iniligtas. Amen. Tayo pong lahat, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya,
Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kaparang sa una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kaparang sa una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kaparang sa una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Panalangin pangwakas. O Panginoon namin Diyos, nagsusumamo kaming dinggin mo ang iyong ina at ipagkaloob mo sa amin ang mga biyayang kanyang hinihiling para sa aming kapakanan. Mahalin at paglingkuran nawa namin siya tulad ng iyong pagmamahal sa kanya at umasa tuwina sa kanyang makapangyarihang pamamagitan sa harap ng iyong kamal-mahalang puso upang sa kanyang patnubay, pag-agapay at pagtatanggol at pagsunod sa kanyang halimbawa. Ikaw ay aming mahalin at paglingkuran sa buhay na ito at kasama siya at ang mga anghel at santo ay tamasahin namin ang pagmamahal ng banal na Santatlo magpa sa walang hanggan. Hinihiling namin ito sa Ama, sa ngalan mo na nabubuhay at nagahari kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Magandang gabi po sa ating lahat. Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel si Santa Maria Birhen. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nanahan sa gitna natin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. At sa kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang ating Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasi mo nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at iyamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kalulatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Magsilod ang lahat para sa pag-aalay ng sarili sa mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion de Malabon. O mahal na Birheng Immaculada Concepcion, taglay mo ang grasya ng Panginoon sa simula pa lamang ng kalinisingisang paglilihis sa iyo. Dakilang karangalang ito na ipinagkalob sa iyo ng Ama upang maging marapat na ina ng aming Panginoong Hesukristo at kabanal-banalang esposa ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan mo ay buong puso namin ialay kay Jesus ang aming sarili, mga panalangin, mga gawain, tuwa at mga tiisin sa araw-araw naming pamuhay ng buo namin puso at kaluluwa. Tulungan mo kami, O Inang kalinsinisa, na manatiling buhay sa grasya ng Panginoon. Matularan nawa namin ang iyong kalinisan at kabanalan sa ikararangal ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Amen. O Mariang kalinsinisa, ipinaglihing walang salang anuman, idalangin mo kami sa iyo'y nananawagan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo sa mandalin. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina James Villaluz, Lovina Jovela, Mayreen Sarmiento, Kathleen Nocum, Karina Santos. Para sa lahat ng may dahilang pasalamatan ang Panginoon na sina Nene Banaag, Mrs. Erlinda Tiangco, Eloisa Domingo, Shena Grace Villacorta, Mark Jayron Villaruz, Lida de Ocampo, Nestor Rivera at pamilya, Benita O. Jaramillo. Para sa dumudul ng tulong at kahilingan na sina Nelson at Joshua Chan, Michael at Christine Miclo, Christian at Maria Tricia Gison, Renato at Milagros Mangali, Rodrigo at Felicidad Dinawanaw at pamilya. Para sa may karamdaman na sina Aida M. Cruz,
Renato at Milagros Mangali, Arquisha Supanga, Lilibet Tumbagahan Peñaflor. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng mga yumao na sina Marion Camille Shoshi, Apolonio at Carmelita Magno, Antonio Magno, Pacifico Javier Jr., Martin Fernando Jr., Angelito at Victoria Roman, Lucinio, Roberto at Perlita Roman, Christian Conrad Flores, Jesus Lucas, Molina Rodriguez Lucas, Dolores Magpayo, Maria Imeda Salonga, Kim Christian Palero, Rosario Esperanza Magbiray, Arnon Parman Uy, Edilberto Crisostomo, Maria Victoria Crisostomo, Ermily Lorenzo, Eugenio Pria, Primo at Mercedes de Jesus, Ruben at Tessie del Rosario, Virginia de Ocampo, Delphine Dinco, Remigio Patawaran, Luis Dinco, Elmo Egaloy Jr., Chena Damiles, Elmo Damiles Sr., Abundio Damiles Sr., Apolonia Damiles, Artemio, Emelita, Rodrigo, Salvador at Maxima Aldeon, Jesus Aldeon, Caridad at Gregorio Bagtas, Josefina at Larry Boy Navarro, Arturo, Ramiro at Virgilio Ventura, Jeffrey Basay, Catalina Alenio, June Bueno, at para sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio.
Magandang gabi sa inyong lahat at maligayang pagdating sa Pandiosasanong Dambana at Parokya ng Immaculada Concepcion de Malabon. Ngayon ay kawalong gabi ng ating pagsasyam para sa kapistahan ng pagsilang ng mahal na Birheng Maria. Ang punong tagapagdiwang ngayong gabi ay si Reverendo Padre Richard Omol, Kura Paroko ng Holy Trinity Quasay Parish. Sa diwa ng pagpupuri at pasasalamat, tayo makiisa sa pag-awit bilang pasimula ng ating pagdiriwang. Magsitayong lahat. Sa
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Ngayong ikawalong araw ng ating paghahanda o nobinaryo para sa pagsilang ng Mahal na Birheng Maria, halina't ating pasalamatan ang Diyos at ating hilingin o idalangin ang grasya na matularan ang ating mahal na ina. Kaya mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayay mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaloob sa lupa ay kapayapaan, pinupuri ka, itinagdarang, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagdudulot ng tanang pagdamay at kasiyahan. Ang anak mong nakabayubay noon sa krus na banal ay nagbigay ng kanyang ina upang maging ina naming tanan. Ipinagkaloob mo, pakundangan sa inang mapagmahal, na ang iyong sambayanan ay magalak araw-araw. Sa ibayong kabanalang kinakamit ng mga kaanib mong isinilang, upang sa kandungan nito ay maakit ang sangkatauhan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Ang katiwalay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon.
Walang anuman sa akin ang ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao. Ni ako may di humahatol sa aking sarili. Walang bumabagabag sa aking buding. Ngunit hindi nangangahulugang ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon nang umahatol sa akin. Kaya't huwag kayong humatol nang wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayoy natatago sa kadiliman at ipahahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa'y tatanggap ng papuring nauukol sa Kanya mula sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ng kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat yaong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng poon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos sa mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila't Kanyang tutulungan, laban sa masama ipagsasanggalang, sapagkat sa poon nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Magsitayong lahat. Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga Pariseyo at mga iskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin,
Gayon din ang mga alagad ng mga Pariseyo. Ngunit ang mga alagad mo'y patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat, matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak at walang magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak, sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimbak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ika-8 araw ng ating nobinaryo para sa kapistahan ng pagsilang ng Mahal na Birheng Maria, narinig po natin sa unang pagbasa na huwag daw tayong humatol ng ng di pa panahon. Kasi kapag humatol tayo ng hindi pa panahon, karaniwan ang paghatol natin ay, ibig sabihin, ang paghatol sa di pa panahon, yung wala ka pang mga ebidensya, pero humahatol ka na. Madalas ang paghatol mo ay mali. Kaya yung sabi po dito, ang Panginoon ang humahatol sa akin, kaya huwag kayong humatol nang wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Kaya dito sa ating unang bahagi ng ating Ebanghelyo, narinig natin na sabi po dito ng ilang mga Pariseyo at Iskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin. Gayon din ang alagad ng Pariseyo. Ngunit ang mga alagad mo'y patuloy sa pag-inom, sa pagkain at sa pag-inom. At ginamit pa nila, nag-drop pa sila ng names, no? Ng grupo. At may mga taong ganyan, no? Para lang masunod yung kanilang plano, para matupad lang yung kanilang ninanais na gusto. Minsan gumagamit ng tao. Sabi ni. Kaya ang gagamiting tao, siyempre, yung merong pinangahawakan. At dito po, ginamit nila na kasangkapan ang mga Pariseyo, ang ilang Iskriba, at binanggit pa ang mga ibang alagad ng mga Pariseyo. Naggamit pa sila. At yan po yung iiwasan din natin. Para magawa lang natin yung gusto natin, para masabi lang natin yung mga gusto natin, gumagamit tayo ng ibang tao. At kapag tinanong minsan yung tao, minsan ang gagawin pang sinungaling ay yung dinrap niya. Hindi father, hindi sister, hindi brother, sinabi mo eh. Sinabi mo eh. Hanggang sa di na nagkaunawaan kasi nanggamit ng iba. At mas mainam siguro sa ika-8 araw ng ating nobinaryo, tulad ni Maria, kanino siya nagpagamit bilang kasangkapan? Siya'y naging kasangkapan ng plano ng Diyos. At kung maiiwasan natin hanggat sa abot ng ating makakaya, na huwag gamitin ang iba, na wala silang kamuwang-muwang, na sa bandang huli ay sila pa yung masama, dobling kasalanan mo yan. Dahil nanggamit ka ng tao. Kaya nga, sa ika-8 araw, si Maria nagpagamit sa Diyos. At ano pa yung kinasangkapan ng mga Pariseyo at ng mga Iskriba? Yung pananalangin at pag-aayuno.
Sa totoo naman, ang plano nila ay si Jesus talaga ang kanilang harapin. Kaya nga, di ba, maraming kwento na nakasulat na si Jesus ang tangi nilang pakay na pahiyain, pabagsakin, siraan. Si Jesus talaga. Pero gumamit na sila ng ibang tao, ginamit pa nila yung gawaing banal tulad ng pag-aayuno at pananalangin. At sabi po nila dito, malimit mag-ayuno at manalangin. Pero anong sabi ng Panginoon tungkol sa pag-aayuno na isang disiplina, tungkol din sa pananalangin na napaka-epektibo na dapat nating gawin? Sabi po ng Panginoong Jesucristo, pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal. Pag-aayunuhin ba ninyo? Tandaan ninyo, kasal to. Festive. Alam natin na bawat kasal, kahit nga walang panghanda, ipinangahanda eh. Kahit nga walang panghanda, ipinanguutang para lang merong mapagsaluhan. Kasal to. Ibig sabihin, mayroong handa, merong makakain. Pero hindi yun yung mahalaga. Yung handa, yung makakain. Yung mahalaga, yung kasama ang Diyos. Yung kasama ang Diyos. At hindi ka talaga mawawalan kapag kasama mo ang Diyos. Father, paano mo nasabi? Hindi ka mawawalan ng pangunawa. Hindi ka hahatol ng gano'n na lang. Kapag kasama mo ang Panginoon sa iyong buhay, yung mag-iisip ka ng malawak, mag-iisip ka na merong mga basihan, at hindi ang sarili mo lang ang isusulong mo para matupad lang yung plano mo. Dapat sama-sama po tayo na matupad, tuparin ang plano ng Diyos. Kagaya po ng sinabi dito sa unang pagbasa, sabi ni Apostol San Pablo, mga kapatid, kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Ganyan dapat ang palagay ninyo sa amin. Kaya nga, dito, yung pagsilang ng Mahal na Birheng Maria ay nagdulot sa atin ng iba yung pag-asa na ang kaligtasan ay abot kamay na. Kaya maging huwaran at gustong-gusto natin yung mga taong nakikisama, nakikibagay. Pero sana hindi lahat ng nakikisama o nakikibagay ay hindi lang pahalagahan. Kasi kaibigan ko yan, kasi barkada ko yan, kasi kasamahan ko yan sa ministry or organizations na kinakaaniban ko sa simbahan. Basta kami, one for all for one. Kahit mali, one for all for one pa rin. Kahit mali, basta pahalagahan mo lang yung salitang makikibagay ako, makikisama ako. Basta tayo yung magkakasama. Kahit mali. At hindi tama na makibagay ka, makisalamuha ka, yung mahiya ka, kasi nakikisama ka. At hindi naman lahat dapat pakibagayan. Hindi naman lahat dapat pakisamahan. Lalo't higit kung yung mga pakikisamahan mo at pakikibagayan mo ay hindi magandang impluensya. Kaya nga, di ba mas mainam yun? Kahit ilang lang yung kaibigan, pero mga matitino. Hindi yun, ang dami-daming kaibigan, pero hindi naman magandang impluensya sa'yo. Hindi maganda. At bakit ko sinasabi? Dahil nagbigay ng talinghaga ang Panginoon na kapag hindi mo pinagdasalan, kapag hindi mo pinagnilayan, parang dadaanan mo lang to eh. Pero napakaganda sapagkat makakaambag ito sa paglago mo. Kagaya po ng sinabi ng isang araw ni San Pablo, siya ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, pero ang Diyos ang nagpalago at nagpatubo. At dito sa talinghaga na ibinigay niya sa pangalawang bahagi ng ating ebanghelyo,
Gusto ng Diyos na lumago tayo, ha? Gusto ng Diyos na tumubo tayo. Kaya sabi niya dito, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Meron bang taong ganon na bumili siya ng bagong damit para itagpi sa luma? Hindi yata makatao yun. Di ba? Not unless kung gustong-gusto niya yung lumang damit, pero sayang naman yung bago. Kaya sabi niya dito, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Hindi babagay sa damit na luma. Kaya tignan po natin na tayo'y mga anak ng Diyos. Sana bumagay sa atin ang paglikha ng Diyos na kawangis niya, na anong tataglayin natin? Sana laging mas mataas yung percentage ng pagiging mabuting tao. Nulit ko po mas mataas sana yung posibilidad at percentage na maging mabuting tao tayo sapagkat nilikha tayong kawangis ng Diyos. Kaya nga ang ganda po pag nilayan ng sinabi ni San Pablo sa unang pagbasa. Sabi niya, walang bumabagabag sa aking budhi. Sabi niya, ngunit hindi nangangahulugan na wala akong kasalanan. Di ba? Ang ganda po. Walang bumabagabag sa aking budhi, ngunit hindi nangangahulugan na wala akong kasalanan. Sana bumabagay sa atin yung paglikha ng Diyos bilang mga anak ng Diyos, nakawangis niya. Sino ba talaga yung nakikita sa atin? Marahil ang mahal na Birheng Maria ay isang larawan ng nakikitang Diyos. Sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagsunod, sa kanyang pakikinig, sa kanyang sakripisyo, sa kanyang uri ng pagmamahal, sa kanyang tunay na pagkaunawa, makikita natin na si Maria ay nilikha ng Diyos na kanyang kawangis. Sapagkat nababanaagan ang kabutihan, ang kababaang loob, ang kagandahang loob ng Diyos, nakikita sa Kanya. Ang tanong, nakikita ba sa atin? At ang mas malalim na tanong, nararamdaman ba sa atin ang presensya ng Diyos? Sapagkat ang isinusulong natin ay yung mga mabuti. Hindi yung mga hidden agenda, hindi yung mga vested interest, hindi yun. Dapat ang isinusulong natin marahil yung kalooban ng Diyos na maging kalugod-lugod. Kaya sabi po dito, hindi bagay na ang bagong damit ay itagpi mo sa luma. Hindi bagay. Kaya kung talagang tayo'y nasa Diyos, dapat umaakma, bumabagay ang ating ugali, ang ating mga ikinikilos, ang ating mga ginagawa, ang ating mga sinasabi. Dapat umaangkop ito. Hindi yun kapag nasa simbahan lang, doon lang umaangkop. Iilan kaya dito yung pagdating sa bahay ay hindi na magmumura? Iilan kaya yung naririto na pag-uwi sa bahay ang ipaparamdam pagmamahal? At hindi siya mamimili ng lugar para lang maging mabuti. At hindi rin siya mamimili ng tao na pakikisamahan niya kapag kaharap mabuti. Pero kapag nakatalikod na, iba na. Kaya tinuturuan tayo ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. At nais ng Diyos na lumago tayo, umunlad tayo sa diwa ng pagiging bagay. Hindi tayo tao, pero dapat umaangkop o bumabagay ang ating kilos. Kaya nga, yung binabanggit, think like Jesus, speak like Jesus, act like Jesus, and love like Jesus. Ganun ba tayo? Tulad ng mahal na Birheng Maria. At yung pangalawa pa na sinasabi na wala rin nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganyan ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat, matatapon ng alak at masisira ang sisidlan.
At sabi pa, sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. Kaya naalala nyo yung sulat po na wala na sa akin ang lumang pagkatao. Ako'y bago na. Ako'y bago na. At babaguhin po tayo ng Diyos kung ninanais natin ito. Hindi madaling magbago at lalo't higit hindi madaling magpanggap. Pero kung sasanayin natin ang sarili natin na mamuhay sa grasya ng Diyos, yung kagaya ng pagtatagpi ng bagong damit at yung paglalagay ng bagong alak sa bagong sisidlan, sana bawat sandali ng ating buhay, huwag masayang. Huwag masayang po. At huwag nating sasayangin. Yung sa bandang huli, doon mo palang pagbubutihan. Bakit hindi sa simula pa lang pagbutihan mo na? Bakit sa dulo pa lang, doon ka palang gagawa, konti na lang yung buhay ko, magsiserve na ako kay Lord. Di ba ang pangit? Sa simula pa lang, di gawin mo ng maayos. Para nakakasanayan mo na ito, hanggang sa tumagal-tagal na, sasabihin na sa iyo ng mga kasama mo sa ministry, sa trabaho, na alam mong bait-bait mo talaga. Sabi mo nga sa katabi mo, ang bait-bait mo talaga. Tapos dugtungan mo, sana kunin ka na ni Lord. At hindi po naman totoo yun. Hindi po totoo ang lahat ng mababait kinukuha ni Lord. Meron siyang pinapanatili para maka-impluwensya sa mga hindi mabubuti. Sa isang banda, meron din totoo na kinukuha ni Lord ang mabuti. Pero sa isang banda, meron pa rin siyang iniiwan. Hindi dahil sa masamang damo siya, kundi meron siyang misyon para akayin, ang kagaya ng sinasabi ng kahapon, akayin ang tao sa pananalig sa Diyos. At hindi ka pa nabubuhay, hindi ka lang nabubuhay dahil sa masamang damo ka. Meron ka pang misyon na dapat yakapin at iparamdam ang Panginoon. Sana walang sayang. Sana lahat ay magkaroon ng saysay. Lalo tigit ang ating buhay kung iaalay natin sa Panginoong may kapal. Amen. Manalangin tayo sa Amang Diyos na sa Kanyang puso, punuin natin ang ating puso ng pagmamahal upang ilapit niya tayo sa kahalagahan ng Ebanghelyo para panibaguhin ang simbahan at ang daigdig. Ang ating pong itutugon, panibaguhin mo kami, O Panginoon. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ang simbahan, ang bayan ng Diyos, at mga pinuno nito, naway sundin ng pag-akay ng Espiritu Santo upang ipahayag sa mga tao ngayon ang walang kupas na wika ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ang ating mga puso, naway ating buksan sa mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos, na higit na mahalaga kaysa mga panlabas na gawain ng pagpapakabanal. Manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ating nawang mapagtanto na laging mapangyayari ang himala ng pagbabago sa lahat ng humihingi ng tulong ni Kristo na makamtan ito. Manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Sa mga may sakit, naway maging daan tayo ng mapagpagaling na kamay ng pagmamalasakit ni Kristo sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng pagmamahal at kalinga sa kanila.
Manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ang mga yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kapahingahan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, O Panginoon. Ama naming nasa langit, dinggin mo ang aming mga panalangin at turuan mo kaming mamuhay bilang bagong bayan mo na pinalaya ng pag-ibig ni Jesucristo naming Panginoon. Amen. Magsuko ang lahat. Magsitayong lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana at gawin mong maging paghahain ng katubusang dakila upang sa pag-ibig ni Mariang Birheng Ina ng Sambayanan, kami ay maalab na makapamuhay at sa pakikipag-isa sa pagtubos sa tanan, kami ay sa Kanya makipagtulungan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon.
Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan namin ang mahal na Birhen. Minarapat mong siya'y itampok bilang inang nagluwal sa pangakong manunubos at bilang unang kaanib sa sambayanan mong kinukupkop. Sa krus, inihabilin ni Jesus kay Maria ang sangkatauhang pinagmamalasikitan niya upang magkamit ng muling pagsilang sa iyong pamilya. Kapiling ng mga alagad na nilukuban ng Espiritu Santo, si Mariang nagdarasal ay huwaran ng sambayanang dumadalangin sa iyo. Iniakyat mo si Maria sa langit, tanda ng sambayanan sa iyo'y sasapit, kaya't itinampok ng iyong anak ang daigdig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, at iniabot sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ng misteryo ng pananampalataya. Mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oo, Jesus, naming mahal, iligtas mo kami
tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpapailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francis naming Papa at ni Pablo Virgilio na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Tayo tinuruan ng ating Panginoong Hesukristo kung paanong manalangin. Kaya talina, ating dasalin ito ng sama-sama at taimtim. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan nawa ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace po sa inyong lahat. Peace. Maawa ka sa amin. Anus Dei Itolis, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Heso Kristo. Siya ay nakibagay, kaya't siya'y nakipamuhay sa piling natin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon aming napagsaluhan ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang dalangin naming mga dinulutan nito ng lakas ay makatahak kami ng buong tapang sa landas ng kalangitan. Sa maaasahang pagkalinga ng Mahal na Birheng Maria sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo sumandali para sa ilang mga paalala. Para sa may nais magkaroon ng kopya ng novena booklet, maaari kayong makabili sa opisina ng simbahan sa halagang 150 pesos. Ang novena booklet ay naglalaman ng mga nobena para sa kapistahan ng pagsilang ni Birheng Maria, para sa dakilang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion, at ang palagiang pamimintuho sa Immaculada Concepcion tuwing araw ng Sabado. Sa September 8, ang ika-23 linggo sa karaniwang panahon at ang kapistahan ng kapanganakan ni Birheng Maria, tayo ay magkakaroon ng misang pasasalamat alay sa kapanganakan ni Birheng Maria sa ganap ng ika-12 ng tanghali, at magkakaroon tayo ng prosesyon sa ganap na ika-6 ng gabi. Kaugnay nito, aming hinihikayat ang lahat na maghandog o mag-offer ng cake sa mga oras ng ating misa o kaya dalhin sa opisina ng parokya upang ating maipamahagi sa mga bata, BEC at PWD ng ating parokya. Amin ding inaabisuhan ang lahat na kanselado ang pagparada ng mga sasakyan, kotse, motorsiklo at e-trike sa araw ng linggo. Ito ay upang maging maayos at maluwag ang ating pagdiriwang. Bukas, September 7, ika-9 na araw ng ating misa nobenaryo, muli namin kayong inaanyayahan sa ganap na ika-5 ng hapon para sa pagdarasal ng rosaryo, ika-5 at kalahati ng hapon para sa panalangin ng nobena, at susundan ng banal na misa sa ika-6 ng gabi. Sa ngalan po ng ating rektor at kura paroko, kami ay lubos na nagpapasalamat sa ating mga sponsor ngayong gabi, ang Commission on Education and Lay Formation at Immaculate Conception Academy, Malabon, sa lahat ng mga nagsipaglingkod sa banal na misa at sa nanguna sa ating banal na misa ngayong gabi na si Reverendo Padre Richard Omol, at sa inyo, bayan ng Diyos, maraming salamat po. Magsitayong lahat para sa Salve Regina. O Reyna namin,
Ipanalangin mo kami, o Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristong aming Panginoon. Manalangin tayo. O Panginoon, isinasamo namin sa iyo na kaming mga lingkod mo ay magtamasa ng kagalingan ng kaluluwa at katawan. Sa bisa ng panalangin ng Mahal na Birheng Maria, ipag-adya mo kami sa mga ligalig ng buhay na ito at pagkalooban kami ng kaligayahan sa langit, alang-alang kay Kristong anak mo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mangyaring iyuko ninyo ang inyong ulo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa, kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng ating makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na't naiaalay ng banal na pagdiriwang na ito, humayo kayo at patuloy ito pa rin plano ng kaligtasan ng Panginoon natin. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po at maraming salamat.